Bakit daw ito yung napili natin? Ito daw yung mga motor ng mga tomboy. Oh my God! Wow! Kaya niyang tumap speed ng 112 kph na dalawa kami ng partner ko. Para sa kalaman ng lahat at hindi nila alam kung kasya nga ba ang half-face helmet, itatry natin. What's up sa inyo mga ka-Phantom? Merry Christmas sa inyong lahat and advance Happy New Year. So siguro ito na ang last video natin ngayong taon na to. Malilate lang natin siya i-upload kasi gawa ng madami tayong ginagawa. Malilate siguro siya ng 3 araw. Mga ka-Phantom, pag-uusapan natin ang 10 bagay na nagustuhan natin sa Honda Click 125. Kaya kapag naguguluhan ka kung ano nga ba yung kukunin mong motor para sa'yo, well, panoorin mo tong video na to, baka makarelate ka sa mga sasabihin ko. So, bali meron tayong list ng 10 nagustuhan natin sa motor na ito. Bago tayo magpatuloy sa ating video, sana mga ka-Phantom, tulungan nyo akong ma-reach ang 10,000 subscribers bago matapos itong taon na ito. Malaking tulong na sa akin yun mga ka-Phantom. Alam naman natin na hindi ganun ka-consistent ang ating video sa pag-upload. Nagpapasalamat ako sa mga laging sumusuporta at nanonood sa aking video. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated sa aking latest videos. So mga ka-Phantom, first na nagustuhan natin sa kanya is yung kanyang size. Alam naman natin mga ka-Phantom, sa ganitong 125cc na motor, ito lang yung motor na may size na ganito. Sa pagkakaalam ko etong Honda Click lang ang may ganitong size except sa mga China scooter. May mga ganito din kasing size, pero pagdating sa mga Japanese bike katulad ng Yamaha, Honda, Suzuki, ito lang ang motor na para kang naka 150cc. Kaya ko siya nagustuhan pagdating sa kanyang size kasi yung dati kasi nating motor na TVS DAS, kung i-compare natin dito, mas maliit ang TVS compared sa Click 125. Alam naman natin mga ka-Phantom na ang TVS natin, kapag tinabi mo siya sa MIUI 125, halos identical yung kanilang size. So, which is malaking advantage ng Click 125 pagdating sa kanyang size. Yun din yung isa sa kinonsider natin, yung kanyang laki. Kasi, syempre yung height natin, nasa 5'7 tayo. Medyo nabibitin tayo sa laki ng TVS DAS compared sa Click 125 na medyo mataas yung kanyang seat height. Yun kasi yung isa sa nakita ko kung bakit nagustuhan ko itong motor na ito. At yung ating back ride din mga ka-Phantom, isa din sa dahilan kaya etong motor na to ang nagustuhan natin, kasi sa ating back ride, relax na relax siya. Kung ano yung sitting position nung ginagamit pa lang natin yung ating sniper noon, ganun din yung kanyang seat position dito. Hindi siya nangangalay or sumasakit ang likod. Yun yung maganda dito sa motor na ito. Pangalawang nagustuhan natin sa kanya mga ka-Phantom, meron siyang features na ESP o ito yung tinatawag na Enhanced Smart Power. Kung sa Yamaha, meron silang Blue Core. Ang meaning kasi ng Blue Core is less fuel, more power. So, same lang din naman sa Click 125 na meron siyang ESP. Alam nyo naman na siguro yung ibig sabihin ng ESP. I-search nyo na lang para mas maintindihan nyo kung ano ang ibig sabihin ng ESP. Ito kasi yung technology na ginamit sa motor na ito para maging smooth, mas responsive ang kanyang makina. And ginamitan din siya ng AGC starting system. Kapag pinapaandar mo siya, hindi mo maririnig yung pag-start ng engine niya. Napaka smooth lang. So sa previous video natin, napanood nyo siguro yung pag-start natin kung paano siya mag-start. So ganun yun yung features niyan ng ESP, Enhanced Smart Power.
inoptimize nila yung makina nito compared sa previous na Honda motorcycle, which is yung mga carburetor type. Gets nyo ba? Pangatlong nagustuhan natin sa kanya yung kanyang combination braking system. So sa mga ganitong klaseng motor mga ka-Phantom, pagdating sa kanilang category, alam naman natin na madalas sa harapan ay naka disc brake at sa likod naka drum brake. Pero iba kasi dito sa ating Honda Click 125. Although naka disc brake at naka drum brake, pero yung kanilang braking system sabay na sila. Itong nasa likod, nasa 70% yung piga. Yung nasa harapan naman, kapag nakapiga ka sa likod, nasa 30%. Bali, ganyan siya. Kaya ako naman nagustuhan itong ganitong features ng motor na ito, kasi kapag kaalanganin na, nakakapag-brake ka pa rin ng maayos sa kanya. Never tayong nagkaroon ng problema sa kanyang brakes, kasi alam naman natin kapag combi brake talaga, makapit yan. Kahit konting pitik mo lang dito, magbe-brake din sa harapan. Pero sa akin kasi kapag nagbe-brake ako, since nasanay tayo sa ating TVS na laging pinagsasabay, nasanay na rin tayo. Kung ano yung meron dito sa brake na to, ganun din yung ginagawa natin sa TVS DAS natin, kahit hindi siya naka-combi brake. Kaya malaking tulong ito sa mga beginner na rider, kasi syempre kapag hindi sila marunong mag-brake ng sabay, dito sa motor na to matututunan nyo na kung paano mag-brake ng sabay. Gets nyo ba? Pang-apat na nagustuhan natin sa motor na ito ay yung kanyang handling. Sa mga ganitong 125cc kasi mga ka-Phantom, kadalasan na sa kanilang handling minsan kasi is nakakangalay. Kung hindi man nakakangalay, minsan parang nakakairita yung kanyang nginig sa manubela. So dito sa motor na to mga ka-Phantom, hindi natin na-experience ang pangangalay ng ating kamay. At kapag nasa highway na tayo, masarap siyang i-drive kasi mapa-traffic man yan, kayang-kaya lang nating ilusot. So ganito din yung handlebar ng ating sniper noon. Ganito lang din siya kaliit. Pero yung nagiging problema kasi natin noon sa ating sniper kapag nag-freehand tayo is nagwawabol. Or kapag nalulubak tayo, may konting wobble. Sinasabi ng mga viewers natin na kailangan daw higpitan ng konti yung kanyang knuckle bearing lock. So sa akin naman mga ka-Phantom, hindi ko na pinakialaman yun kasi baka mas lalong masira kapag gagalawin natin. Kaya nag-stay na lang tayo kung ano yung meron sa motor natin na yon. Sa mga nagsasabi pala na hindi nila na-encounter yung ganun sa kanilang Sniper 155, napakaswerte nyo. Bonus na yun sa inyo at naayos ng ganun yung motor nyo bago nyo nakuha sa kasa. Kasi mga ka-Phantom, hindi naman 100% talaga na kahit anong motor yan, 100% na wala siyang defect. So hindi naman big deal sa atin yung pagwawabol na ganun, kasi kapag hinahawakan naman natin yung ating handlebar, stable naman siya. Kaya yun, nag-enjoy lang tayo sa kanyang handling kasi magaan lang siyang i-drive and saktong-sakto lang talaga sa kamay natin kapag hinahawakan natin yung kanyang manubela. Kay Honda ko lang din na-experience yung ganitong handle grip na kapag hinahawakan mo, napakakapit niya. So no need ka nang magpalit ng aftermarket. Maglagay na lang siguro kayo ng ganito nyo. Malaking tulong ito kapag nagdadrive kayo sa traffic para hindi mangalay yung inyong kamay. Gets nyo ba? Pang 5 na nagustuhan natin sa motor na to yung kanyang compartment. Meron siyang 18 liters. Pwede kayo maglagay dyan ng mga gamit nyo. Napakaluwang. Ito yung kanyang cover nilalagay natin. Sa mga gustong bumili ng ganitong cover, ilalagay ko yung link sa description para kapag nagustuhan nyo, pwede kayong mag-order. So ito kasi mga ka-Phantom, sa kanyang cover nagustuhan lang din natin kasi dalawa yung pinaka-protection niya. Dito sa panglabas, meron siyang silk na tela. Dito naman sa loob, ito, makikita natin parang may pagka-cotton itong loob niya. Balik tayo sa kanyang storage box. So makikita kasi natin kapag naglagay tayo ng gamit diyan at napuno, sabihin na lang natin medyo lumagpas siya ng konti dito, siguro mga ganyan. Meron pa to, makikita nyo, may konting parang paloob siya para kapag siniksik nyo talaga yung gamit nyo,
kasyang-kasya. Para sa kalaman ng lahat at hindi nila alam kung kasya nga ba ang half-face helmet, itatry natin. So ayan. So kita nyo naman, meron siyang konting umpok dito sa labas. Itatry nating isara kung kasya nga ba. Oops. Ayun no. Di ba? So try nating ilak para at least makita nyo kung kasya talaga. Di ba? Tumunog pa. Kasyang-kasya. Kasyang-kasya. So half face helmet, kasya dito sa compartment ng Click 125. Pwede pa kayo maglagay ng mga wallet nyo dito. So hindi ko sinasuggest na cellphone kasi dito kasi sa kanyang compartment nag-iinit siya. So wag na lang kayo maglagay. Meron din naman dito, meron siyang pocket dito. So i-check din natin yan. So, dito sa kanyang mini pocket, sa kanyang harapan, makikita kasi natin dito yung kanyang USB na 2.1 amp. Pwede kayo mag-charge dito ng inyong cellphone. So itong cellphone natin 6.7 at ilalagay natin sa loob. Ayan kasyang-kasya. So kapag kinulos mo siya, ayun, kasyang-kasya. Pwede kayo mag-charge dito. Siguro maglagay na lang kayo ng pamunas para kapag nalubak kayo, hindi tatalbog yung inyong cellphone. Kahit tatlong cellphone kasya dyan. Okay? Isa din sa nagustuhan natin yung kanyang ilaw mga ka-Phantom kasi meron siyang full LED light na itong motor na to. Harapan or likod, naka full LED na siya. Kapag naka LED kasi yung inyong motor mga ka-Phantom, mas matipid na siya sa battery. At the same time, mas latest na ang ginamit na ilaw dito. Sa ganitong kategory kasi mga ka-Phantom na 125cc, alam naman natin na ang lagi niyang katapat nito kung pagdating sa kanyang presyo ay si MIUI 125, which is pagdating sa kanilang headlight kasi kung i-compare natin, si MIUI 125 kasi naka halogen bulb pa lang siya, samantalang itong si Click naka full LED light na siya. Napakaangas lang kasing tignan nito kapag kagabi, tsaka kahit hindi ka na maglagay dito ng mini driving light, maliwanag na yung ilaw nito. Except lang mga ka-Phantom sa mga dating gumagamit na ng mini driving light, hanapin kasi talaga ng mata nyo yung liwanag ng mini driving light. So sa akin kasi nasanay tayo sa mini driving light, kaya soon magpapalagay tayo dito ng mini driving light. Abangan nyo lang yung video natin dun mga ka-Phantom sa pag-i-install natin. At ngayon medyo busy pa tayo. Siguro by January or February tayo magpapalagay ng mini driving light nito kasabay na nung kanyang busina. Sa likod titignan natin yung kanyang ilaw, ganun rin. Eto, makikita din natin yung kanyang ilaw sa likod, full LED. Eto, yung kanyang turn signal light, full LED din yan. LED lahat yan, so hindi siya bulb type. Diba? Sa Click 125 nyo lang makikita lahat yan. Pang-pito mga ka-Phantom na nagustuhan natin sa motor na ito ay yung kanyang gas consumption. Malaki ang natitipid ko dito sa motor na to kasi kapag naggagas tayo mga ka-Phantom, umaabot siya hanggang 3 linggo. So imagine, dati sa ating TBS DAS, naggagas tayo, umabot lang siya ng 9 to 10 days. So imagine, kulang 2 linggo ang kanyang gas consumption. Kung dito naman, nasa 3 linggo. So ito mga ka-Phantom, 3 linggo ko na siya ginagamit. Nagbi-blink na siya, and diba? Kaya kapag ka nagtitipid ka, ito yung motor na bagay sa inyo. Huwag na kayong magdalawang isip na kumuha ng ganitong motor. So, nasa sa inyo naman yan mga ka-Phantom kung ano talaga yung hilig nyo. Kung mahilig talaga kayo mag-rides, mas recommended itong ganitong motor kasi medyo may kataasan. Tsaka bagay na bagay talaga yan kapag yung height mo nasa below 5'8". Pwede. Pero kapag 5'8" pataas na yung height mo, mag-NMAX ka or mag-Aerox ka na lang para at least mas satisfied ka. Or meron pala siyang mas higher CC na Click din, yung Click 160. So, pwede. Yun yung kunin nyo kasi medyo mas brusko. Yung kanyang gas consumption, pagka dalawa kami ng aking partner, nag-average siya ng 37 km per liter. Compare sa ating TBS DAS dati, syempre, carburetor type, nasa
30 km per liter. So 7 km yung kanilang difference. So 'di ba malaking factor na yun kung pagdating sa paggamit mo pang daily use, 'di ba? Mas makakatipid ka talaga dito. At kung napanood nyo yung video na yun mga ka-Phantom, ilalagay ko na lang dito sa taas para makita nyo ang sinasabi natin. Yan yung nag-test tayo sa ating motor. So first na test natin yan. Gumawa tayo ng test para malaman natin kung ilan nga ba talaga yung consumption ng motor na ito kapag dalawa kami. So next naman na itetest natin mga ka-Phantom sa kanyang gas consumption yung mag-isa ko lang para at least makita natin yung difference din ng mag-isa ko lang versus may angkas. Alright, so yun nga mga ka-Phantom, ang pangwalo na nagustuhan natin sa motor na ito ay kaya niyang tumap speed ng 112 kph na dalawa kami ng partner ko. 125cc kaya niyang tumakbo ng 112 kph. Nakakamangha lang yung ganong klaseng motor na kaya niyang tumakbo ng 112 kasi imagine 'di ba kapag ganitong motor na 125cc dapat mga nasa 90 to 100 lang yung takbo niya, pero ito kaya niyang sumagad ng 112 kph. Nakakatuwa lang mga ka-Phantom na hindi ko talaga in-expect na kaya niyang tumakbo ng ganun. Meron pala itong ibubuga kapag pagdating sa top speed at sa power ng makina, mararamdaman mo talaga iba talaga kapag click 125. Kaya pala madaming gumagamit nitong motor na to. Alam nyo pa mga ka-Phantom, yung mga ibang subscribers natin, lagi nilang sinasabi na bakit daw ako nag-click, bakit daw ito yung napili natin. Ito daw yung mga motor ng mga tomboy. So syempre sa atin naman, gusto nating ma-experience kung ano nga ba yung meron sa motor na to. Kaya wag nyo na akong i-bash mga ka-Phantom. Suportahan nyo na lang yung ating video at malay nyo, itong motor na to kapag medyo lumaki ang ating YouTube channel, ipaparaffle natin sa mga viewers natin, except lang sa mga basher natin. So yan, sana lagi kayong sumuporta sa ating video mga ka-Phantom. Sa mga walang sawang nanonood sa ating video, maraming salamat sa inyong lahat. Pangsyam na nagustuhan natin sa kanya mga ka-Phantom, mabilis lang hanapin ang kanyang pyesa. Isa din sa kino-consider natin yan mga ka-Phantom. Kapag bumili ka ng motor, dapat siguraduhin mong madami na siyang pyesa. Kasi kapag yung motor mo, katulad ng ating TVS DAS, dito kasi sa Tugigero, kapag bibili ka ng pyesa niya, dapat sa mismong kasa ka bumili. At kung hindi available sa mismong kasa, maghihintay ka ng ilang araw. So yun naman, di ba, nakakadismaya minsan kapag naghihintay ka, kasi kapag nagfa-follow up ka, minsan nakakainis din yung pinagtatanungan mo, kasi every time nagtatanong ka, ang sabi nila nai-order na, maghintay lang ng ganitong araw, tapos pagbabalik ka dun na araw, ang sasabihin hindi pa naipadala. So madaming cheche bureche. Unlike kapag ganitong motor na may mga mabibili ka ng parts sa iba't ibang motor shop, hindi ka na mahirapan, di ba? Except lang kapag nabangga yung motor, sana wag naman. Talagang malaki talaga yung magagastos nyo kapag ganun. Ang sinasabi ko lang mga ka-Phantom, pagdating sa kanyang maintenance, talagang kahit saan makakabili ka ng pyesa nito. Yun talaga, 100% yan mga ka-Phantom. Hindi talaga kayo mahihirapan kapag click 125 yung inyong motor. O sa mga nahihirapang maghanap ng pyesa ng motor dyan, mag-switch lang kayo sa click 125. Ganun talaga para lahat pare-parehas. Damay-damay na tayo mga ka-Phantom. Pang 10 nagustuhan natin sa kanya, eto na yung kanyang forma, attractive looks. Ayan o, di ba, napaka-forma. Kapag iniukutan kasi natin itong motor na to, nakikita kasi natin na parang hindi siya 125cc, di ba? Ayan o, makikita natin sa kanyang front panel, makikita natin napakalaki. Pwede mo siyang yakapin ng ganito. Kaya dapat bago kayo bumili ng motor, tignan nyo muna kung bagay nga ba talaga sa inyo yung motor. Katulad nito, kahit pangit ka dito mga ka-Phantom, pagka sumakay ka sa click 125, magiging gwapo ka dyan. So ayan mga ka-Phantom, at umaambon na naman. So dito na nagtatapos ang ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking latest videos.